Beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. This is Yana. And alam nyo ba, may bagong loan app na naman tayo na nakita na pag-uusapan natin ngayon. At nakakaloka, yung pangalan ng loan app na ito ay parang hindi siya related sa pautangan or hindi siya related sa utang. Pero, yun, nagpapautang pala. So, kung loan app nga na ito ay revenue roller daw. Bago nga tayo makautang, syempre, kailangan natin i-download yung loan app na ito. At kapag i-open nyo nga, aba, agad-agad mga beshies, pwede nga daw tayong makahiram ng 30,000 pesos. May 120 days or 4 months na loan terms at 0.03% interest or daily interest rate. After passing, the loan can be repeated and amount is increasing. Kung sakali daw na utang ka ngayon at na-aprubahan nga ang iyong loan application, kapag uulit ka nga daw na utang ay tataas ang pwedeng maaprubahan. At same with other loan app mga beshes na kailangan nyong maglagay ng inyong mobile number dyan at may matatanggap na naman tayo na OTP or one-time password. Pero babala, sana mapanood nyo yung buong video na ito para malaman nyo kung magkano nga ba yung pwede nating mautang kapag first time natin na manghiram. Kasi nga ang pambungad ng loan app na ito ay pwede tayong makahiram hanggang 30,000 pesos. At para malaman nyo din kung magkano yung interest, yung mga processing fees. Para maiwasan na matrap tayo sa iba't ibang scheme nga na ginagawa ng mga loan shark or loan app. At para nga makautang tayo dito, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. Ito nga daw yung pagpipilian. Pwede yung UMID, SSS ID, TIN ID, Passport, Driver's License, National ID, yung PRC ID, pwede rin Pag-ibig, Postal ID, Voters ID, at PhilHealth ID. So, akalain mo, pati yung mga secondary ID ay tinatanggap daw nila. Like yung PhilHealth at Pag-ibig ID, yung Postal ID. Para makautang nga tayo, kailangan nating sagutan yung mga basic information like yung email address, personal WhatsApp number, and then please select gender. Input your age, select date of birth, yung document type, at sa akin kasi UMID yung pinili ko. Pero nasa sa inyo naman kung anong ID ang gusto niyo. Basta pasok doon sa option nga. Please select an education degree, marital status, cost of the loan. Next dito ay yung emergency contact na kung saan kailangan nating mag-upload nga ng mga kakilala nyo. Agad-agad nga yung work information, yung office employees, company name. Please select the operation year, monthly income, yung industry, company phone number, region of the company, address of the company, yung salary type, please select a payday. At agad-agad mga beshi ko ha, cash withdrawal na daw. So, kailangan nating mamili kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. Loan will be disbursed directly after review completed. If you wish to cancel the loan, please contact customer service within 24 hours from disbursement time. Pwede nga daw nating matanggap nga yung loan proceeds sa bayad DCPay, Coins, GrabPay, GCash, PayMaya, Palawan Pay, Shopee Pay, at StarPay. At GCash na naman ang pinili ko dito. Your certification is under review and a good comment for us will help increase your line of credit. In-advise nila na kung okay daw ay maglagay tayo ng ating review sa kanilang loan app pero hindi ako naglagay. The information you submitted is under review and it won't take long. Please pay attention to the review status. If you have any question, please contact our customer service. So, matagal yung pag-process nito. Nag-antay pa ako ng ilang minuto. So, habang inaantay ko nga pumunta ulit ako sa app nila at nag-check kung ano nga ba yung nasabi or yung review ng ibang mga nag-try nga na umutang dito at naloka ako mga beshies at wish ko talaga na hindi maprubahan nga yung loan application ko dito. Kagaya niyan, disbursement issue. My loan was approved last night but it was still not reflecting on my bank. I also sent you an email today on your email address but no one is responding on that mail I had sent you. And the next, I don't like your caller agent. They have no manners when it comes for payment. My experience was, it was not my due date that time and then that woman keeps on calling me and yelling at me saying if I will not pay before 12 noon, she will call my contact person on my list. She keeps telling me that I had my license ID attached there and she will call PRC like, what the hell? So, sorry for this, but I'll give you 1 star. I am so discouraged for this lending company. Akalain mo, itong isang umutang dito ay hindi pa niya due date, ay tinatawagan na siya at kung ano-anong pinagsasabi ng agent or ng collector na tumawag sa kanya at talagang fino-force siya na makapagbayad daw ng 12 noon. And nakakaloka, halos yung ibang mga loan shark nga din ay ganun yung ginagawa nila na
kahit ngayon pa lang yung due date mo din, na kung tutuusin 11 PM, diba, yung last dapat na makapagbayad ka. Pero, yun nga, yung ibang Ola or Loan Shark ay talagang kung ano-ano yung mga sinasabi nila at fino-force ka talaga nila makapagbayad. Bibigay sila ng time like 12 noon, 1 o'clock, 3 PM, ganyan. Next, I still have the copy of the agent harassment at me telling to me 10 times bad language and insist me to pay my loan even my due date is yet to come, harassing me and telling to me as well they will post me in social media. They will call you and message you a lot of times, so uncomfortable and not professional agent. So isang loan app na naman mga beshes na hindi maganda utangan. At sabi nga nung isa, this loan app is a loan shark, not disclosing the loan repayment for a merely loan of 2,000. They only sent 1,320 and have to pay within 7 days. They do not have live agent. No way to cancel the loan application. Dito sa isa mga beshes, 2,000 yung approve. Kaso, ang ipapadala lang ay 1,320 at kailangan niyang magbayad ng 2,000 within 7 days. Napaka-short term lang din talaga ito mga beshes kasi 7 days lang. Kailangan mo nang magbayad doon sa inutang mo. At loan shark nga din ito kasi 2,000 yung utangin mo at ang matatanggap lang ay 1,320 payable nga within 7 days na 2,000 pa rin yung isa sa uli, diba? So, malaki or mataas pa rin yung interest and processing fees niya. Napakababa yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kapag first time natin na umutang. At 7 days, napaka-short term nga lang. At sabi pa nga nung isa, magbayad ka na ng utang mo, subukan mong hindi magbayad or hindi bayaran utang mo. Hindi matatapos ang araw na ito, mukha ng Facebook friend mo ang ipopost ko sa social media na sila ang nakinabang ng perang ninakaw mo. Sinasabi ko sa'yo, kung ikaw sanay nang mapahiya, FB friend mo ang papahiyain ko, hinayupak ka, bayaran mo yan ngayon na. Exact message from the collection team. Unbelievable. Di ba? Nakakaloka kung paano maningil yung mga agent nila. Kaya isang loan app na naman na hindi talaga maganda utangan at sana talaga hindi maaprubahan yung loan application ko dito kasi mataas pa rin yung processing fees niya. Akala ko pwede siyang maasahan kapag kailangan ang extra cash para nga sa mga pang-emergency na pangailangan ay hindi pala. Kasi instead na makatulong nga ay mas lalo tayong ilulubog sa utang at kung ano-ano pang yung masasakit na sinasabi or pananakot nga na ginagawa ng mga collector agent nila. Kaya hindi siya magandang utangan. Okay? So, bago nyo utangan ay i-consider nyo itong mga ito kung paano maningil yung mga agent, yung mga interest at yung mga processing fees at yung terms lang. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching and sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.